Ang babae na tinutukoy sa Biblia na reyna ng patutot kahalayan o prostitute sa English, na sa mga huling araw ay maghari at mandaraya sa mga bansa at mga hari sa lupa, at ang mga hari ay mabibiktima. Ating alamin ang mga bagay na kahulugan nito para sa hinaharap ng sangkatauhan. Kasama sa pangitain ni Juan sa aklat ng Apokalipsis, ang simbolikong paglalarawan sa isang persona na kilala sa tawag na Mahiwagang Babilonya o Reyna ng Kahalayan o Ina ng mga Patutot. Inilarawan sa aklat ng Apokalipsis 17:1 at 2 ang isang pangitain. Pagkatapos, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito, at ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan." Ibinigay sa Apokalipsis 17:5 ang kanyang pangalan na sinasabi, "At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, Ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa." Napakaraming pangalan sa babaeng ito na ang mga kahulugan ay masasama. Ayon di sa Apokalipsis 17:3, ang patutot sa pangitain ay isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Ang halimaw sa talatang ito ay ang parehong halimaw na tinutukoy sa Apokalipsis 13:1. "At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan." Eksakto ang paglalarawan sa dalawa, isang halimaw na simbolo ng Antikristo, ang lalaking Suwail. Ikalawa sa Tesalonica 2:3. "Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan." May binabanggit sa aklat ng Ikalawang Tesalonica at Daniel na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasiya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Kaya ang reyna ng kahalayan o ina ng mga patutot, sinuman o anuman ito, ay may malapit na kaugnayan sa Antikristo sa huling panahon. Ang katotohanan na ang reyna ng kahalayang ito ay tinukoy na isang hiwaga ay nangangahulugan na hindi tayo ganap na makatitiyak sa kanyang pagkakakilanlan. Binibigyan tayo ng mga talata ng ilang palatandaan. Gayunman, sinasabi sa Apokalipsis 17:9, "Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari." May ilang iskolar ng Biblia na iniuugnay ang talatang ito sa simbahang Romano-Katoliko. Dahil noong unang panahon, ang syudad ng Roma
ay kilala bilang isang syudad sa ibabaw ng 7 burol. Ngunit ipinapaliwanag sa talata 10 sa Apokalipsis, at sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal na sangdaling panahon. Ang 7 burol ay sumisimbolo sa 7 hari o kaharian, na ang 5 sa kanila ay bumagsak na, at isa pa ang paparating. Kaya nga ang reyna ng kahalayan o ina ng mga patutot ay hindi maaaring eksklusibong maiuugnay sa Roma. Pinatutuhanan ito ng isang leader ng MCGI na si Brother Eli Soriano. Kung yung Iglesia Katolika, yun yung Babylonia, mali rin yun. Hindi naman ang Iglesia Katolika ang nauna eh. Sa halip, may kaugnayan siya sa 7 iba't ibang imperyo o kaharian sa mundo. Ang isa sa kanila ay lalabas pa lamang sa hinaharap. Iniuugnay ng Apokalipsis 17, 15 ang patutot sa mga tao, karamihan, mga bansa at mga wika. Ang reyna ng kahalayan ay magkakaroon ng napakalaki at pandaigdigang impluwensya. May isang yugto ng panahon na siya ang maghahari sa buong sanlibutan at magkakaroon siya ng kapangyarihan sa mga hari sa lupa. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Gayunman, may yugto ng panahon na babaling at mapupuot sa kanya ang mga hari na nasa ilalim ng kapamahalaan ng Antikristo at wawasakin siya ng mga ito. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutot at siya'y pababayaan at huhubaran at kakanin ang kaniyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Maaari bang malutas ang hiwagang ito tungkol sa mahiwagang Babylonia? Oo, sa ilang antas. Ang mahiwagang Babylonia ay ang masamang sistema ng sanlibutan na kontrolado ng Antikristo sa panahon ng kapighatian. Makikipangalunya sa kanya ang mga hari sa mundo at malalasing sa kanyang pangangalunya ang mga naninirahan sa sanlibutan. Sa kasulatan, laging ginagamit ang salitang pangangalunya bilang simbolo ng pagsamba sa Diyos-Diyusan at espiritual na pagtataksil sa Diyos. Halimbawa, sa Exodo 34:16, Ezekiel 6:9. At silang nangakatanan sa inyo ay aalalahanin ako sa gitna ng mga bansa na pagdadalhan sa kanilang bihag, kung paanong ako'y nakipagkasira sa kanilang masamang kalooban na humiwalay sa akin at sa kanilang mga mata na yumaong sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At sila'y magiging kasuklam-suklam sa kanilang sariling paningin dahil sa mga kasamaan na kanilang nagawa sa lahat nilang kasuklam-suklam. Tila ang reyna ng kahalayan ay ang pagkakaisa ng lahat ng hidwang sistema ng pananampalataya sa buong kasaysayan ng mundo. Ang katotohanan na siya ay lango sa dugo ng mga banal na nakasulat sa Apokalipsis 17:6. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagkamuhi sa tunay na relihiyon at ang kanyang nakapangingilabot na wakas ay nagpapakita ng puot ng Diyos sa mga hidwang pananampalataya ayon sa mga talatang 16-17. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutot. At siya'y pababayaan at huhubaran at kakanin ng kaniyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kaniyang kaisipan at mangagkaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ang mga tandang ito ay nangyayari na sa ating panahon. Masasabi na nating tayo'y nasa panahon na ng pandaraya ng babaeng ito
Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapuwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy darating ang wakas. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman.